O yun ano, update tayo dito sa ano, Roxas Boulevard or Boulevard, tapos Roxas Avenue. Kaya kung nakikita nyo yung ano, natatanaw nyo diba yung Vivaldi Residences, Ateneo de Davao University, tsaka ito naman ang 202 Peak Lane, Davao. Tapos dito naman yung ano, may mga tumatakbong mga sasakyan. Ayan po ang aming Quezon Boulevard Avenue dito sa Davao City pa rin, no? Kasi itong kalye na to kung saan tayo nakatayo, ayan, mula dyan sa may nakaharang na may mga barricade na gawa sa yero. Ayan ay ano yan, Roxas Extension, Roxas Avenue, Quezon Boulevard. Tapos ito naman yung Roxas Extension. Ano nangyari? Ano na bang ganap dito? So dati 2 lanes or 4 lanes lang tong ano, 2 lanes lang yata, no? So 2 lanes lang talaga siya ang kalye dito dati. So ito yung kinatatayoan ko. Ngayon, itong area naman nato dito na medyo malawak na siya. Yan yung mga red, ano yun? Red Lions ba yun? Basta ano yan hotel, yung dormitel. Dorm hotel, dormitel. Maganda yan. May ano ako dyan, may mga vlog, may mga video naman ako dyan na may pakita ko natin. One time, minsan, one of these days, no? So, minsan gagawa ko ng video ng before and after sa lugar na to. Kumbaga, ang bala ko kasi doon, video ko kasi siya, like doon sa labas, naglakad ako papasok dito sa hanggang dulo nitong boulevard, hanggang doon sa may coastal area. Kasi darating yung time na magagamit ko yung footage na yon, although uploaded na, no? So, sa mga gustong manood dyan, kung ano hitsura ng kalye na to dito dati bago pa siya na-demolish, bago pa siya na bakbak yung mga yung mga malalaking gusali, yung talagang pang big time, pang malupitang sa hotel. Oh, magandang hotel, no? So ipakita ko sa inyo, makikita nyo kung anong hitsura, gano'ng kaganda yung mga pinagtatanggal dito, pinag-demolish ng mga establishments, giveaway para sa gagawing Davao City Coastal Road. Ito kasama to, no? Para siyang tawag nito, parang segment ba, no? Magiging ano niya, segment yan, junction. So ito lang, sa totoo lang ha, matagal na tong dapat tapos pero hindi pa siya nagawa dahil nga sa problema daw sa lupa. Yung problema ba sa landowner, no, sa mga owner ng mga bahay-bahay. Kasi sa mga di nakakaalam dyan, mga taga Davao, no, for example, taga Davao kapos di mo alam na, kasi pagkakaalam mo, squatter pa rin tong lugar na to dito. Actually hindi na siya squatter, no, matagal na tong na-award ng government of Davao sa mga naninirahan. So yung mga nakatira dito, sila yung beneficiary, sila yung recipient, no? So in-award sa kanila ang lupa, ang lote kung saan nakatirik yung bahay nila. Tapos ngayon, syempre, dahil nga sa kailangan talaga ng gobyerno, ganoon naman talaga yun, no? Kahit nga itong sa Samal Island na si Paradise, yung mga Rodriguez family, di ba? Kahit pa sabihin natin na sila yung Rodriguez ba? So kahit pa mayaman sila, kahit pa sila yung nagmamayari ng lupa nila dyan sa may beach resort, sa shoreline or coastal area ng Samal, but still masasagasaan pa rin sila ng tulay. So kailangan pa rin nilang tawag nito, mag-giveaway sa government, no? So babayaran yata yung ibang mga property nila na masasagasaan, maaapakan ng tulay. Kaya ang gagawin ng gobyerno, babayaran sila tapos wala silang magagawa whether they like it or not, no? So kaya ang ginawa pag-usapan naman natin ng konti, no? So kaya ang ginawa nung pamilyang Rodriguez, tama mga kagala ng Rodriguez, so hindi ko na check. Basta Rodriguez yun as far as I remember. So ang ginawa nila, nag-file sila ng petition for TRO or temporary restraining order or petition na hindi ipagpatuloy yung gagawing Davao Samal Bridge. Kasi tututol sila kasi ang kanilang advokasya, ang kanilang pinaglalaban dahil nga sa marines wildlife, no? Marines wildlife. Basta yung yung mga protection sa mga corals, protection para sa mga marine lives, di ba? Na nasa kanilang jurisdiction at nasa kanilang nasa sa ilalim ng kanilang pangangalaga, di ba? So hindi lang sila resort, meron din silang pinoprotektahan ng mga marine lives. So yan ang kasama ang coral. So kapag yan ang ginamit nilang alas or yan ang ginamit nilang baraha, kasi
pwede siyang panigan, no, ng korte, pwede siyang panigan ng konstitusyon o kung ano, international constitution, pwede rin, no, kasi ano nga siya, pangangalaga nga siya, di ba, international ang ano, ang jurisdiction ng marine life in marine, basta basta yun, kasi kung sabihin nila na ano, hindi sila papayag dahil masasagasaan, maaapakan, masisira ang kanilang hanap buhay, hindi yun siya papanigan ng tawag nito, ng husgado, kasi ano yan it's a vested interest or personal interest yan, kaya so hindi pwedeng ikaw ang mananaig over state of the Philippines, kasi hindi yan para sa mga taga Davao o taga Saba lang, it's for the whole Philippines. So yun, bali itong lugar na to dito, so hindi to squatter area, kundi ito ay awarded na ng gobyerno, ng NHA sa mga nakatira dito. Kaya ibig sabihin nun, landowner na sila. Sila na yung may hawak ng titulo ng kailang lupa. Problema nga lang, kailangan sila i-demolish kasi nga gagawan, giveaway for the government project na gagawin nga tong Coastal Road segment or Coastal Road Rojas Junction. Okay, so yun lang, bali sa mga gustong manood dyan sa mga dating mga vlog, kasi may mga nanonood nung last time na nag-vlog ako dito, nasa mga 6,000 pa lang yung doon, mga subscribers, or 5,000. So ngayon mag 10,000 na tayo, so palakpakan, no? Dami na natin. So ibig ko sabihin, may kasama, ang dami nyo na naging kasama ko sa paglalakad, kung saan ako pumupunta. So maraming salamat sa walang sawang suporta. Minsan nakakasawa din naman manood ng vlog ko na wala nga paulit-ulit, pabalik-balik. Same content, same topic, di ba? Ang naiba lang ay ang pitsa ng araw tsaka oras. So yun lang, bali comment kayo dyan kung sinong gustong makita kung gaano to kaganda ang mga gusali dito, yung mga establishment na wala na siya ngayon, hindi na siya existing, no? Demolished na siya. Ito na siya ngayon, no? Okay. So nga pala, okay, ang topic na natin tulay lang muna, tapos coastal bridge and coastal road. Tsaka itong mga bahay-bahayan, mga kabahayan, mga residential area. So, ayun, minsan sila naging squatter dito. Squatter kasi parang wala silang titulo, 'di ba? Yun yung yun na yung essence of being squatter. What is the essence of a woman, 'di ba? Parang ganun yun sa mga Q&A sa Miss Universe. What is the essence of being a woman? So, being a woman na ganito, ganyan, di ba? So, sa Davao naman, sa naman, sa squatter. So, gawin natin. What is the essence of being a squatter? So, being a squatter is a people. What is a squatter? So, from the word squatter, nang i-squat ka ng lupa na may nagmamay-ari na. Tinirahan mo siya, tumira ka dyan nang walang paalam. Dahil sa iyong purpose at intention na. So, yun, no? Bali... what is the essence of being a squatter? So yun ang pag sinabing squatter, ang agad comes up to my mind ay yung may-ari na yung lupa, tapos bigla kang nagtirik ng bahay dyan na walang paalam, tapos yun, nung pinaalis ka, nagpapabayad ka na sa may-ari, di ba? And in some cases naman, yun naman ay napapanood ko lang sa mga palabas, sa mga, hindi lang siya sa palabas, kundi maging sa tunay na buhay din, no? Sa balita. Na dati ay nagpapaalam sila na makitira lang muna, so naawa yung may-ari, pinatira yung pamilyang walang matirhan, walang matayan ng bahay, tapos ngayon napatayan ng isang bahay, naging dalawa, naging tatlo, nag-recruit ng kakilala, kamag-anak, pamilya, hanggang sa dumami na sila, hanggang sa dumating yung point na yung may-ari ng lupa, wala na silang karapatang pwede pa rin naman nilang palayasin, no? At willing naman lumayas din yung mga nakitira sana lang, no? Nakitira lang sana, kaso nga lang bayad na, mas matapang pa sa may-ari. So ngayon ang ginawa nila, sige, palayasin mo kami, bayaran mo yung aming mga na ipatayong bahay, o yung aming structural damage, pwede mong bayaran. Pwede yan, naalis kami kasi di naman namin luto lupa. Yan lang, no? So diba napaka-unfair na yung may-ari ng lupa, tumulong lang sana, nagbigay lang sana ng kaunting naging makatao lang sana sila, no? Kasi naawa nga sila kasi walang matirahan, walang matayuan ng bahay, yung mga humihingi ng ng pabor sana, pero dumating yung time na sila na yung naging kawawa na may-ari, hanggang sa wala na, na-squat na talaga, no? Yun.
Tapos sa iba pa makikipagpatayan pa yan, no? Sige, aalis kami dito over my dead body. Oh. Tapos sabihin pa wala ka naman talaga ni papilis din dito. Hindi mo naman 'to pagmamay-ari. Oh, ngayon pakita mo sa amin yung ano mo, yung landowner ka talaga, ikaw yung tawag nito, taxpayer ka talaga dito. Ikaw talaga yung nagbabayad ng amilyar. Ngayon, kung wala may patanggan, ibig sabihin squatter ka din, parang gano'n, no? Inangkin mo lang din to. So kaso nga lang, talo ka sa amin, talo ka namin kasi kami yung nasa posisyon, kami yung nasa pwesto. Yan parang gano'n lang, di ba? So parang opportunista na siya na datingan. Kumbaga parang na-trick mo, no? Naloko mo, no? Nabudol mo yung may-ari ng lupa. May-ari na, hindi naman siya literal na may-ari kasi, or legit na may-ari kasi wala pa siyang titulo, pero on the process, no, ng kanyang application for title. Okay, so dito naman sa area na to, so yun nga, so ano pa ba ang ano, so ngayon, I mean, yun yung ano ko ha, yun yung interpretation, yun talaga yung pinaka main ko na maiisip kapag sinabing squatter. So parang in-squat mo ba yung something na hindi mo pagmamay-ari, no, na meron na sanang nagmamay-aring una. So inari mo ulit ang pag-aari ng iba. Okay, so number 2 naman, dahil nga dito sa Davao na yung dating mga bahay na nakatira dito, walang may-ari, no? So it's a plain public land. So wala talaga siyang nagmamay-ari. So nung tiningnan sa tawag nito sa rehistro, di ba? Oh, wala talaga nagmamay-ari. So it's a plain public land or a government owned na lupa. So good thing talaga dito sa Davao kasi ang LGU dito, ito ha, so bakit pwede kayong mag-react dyan, pwede rin hindi, bahala kayo dyan. Basta ito masasabi ko, maganda dito sa Davao kasi ang LGU, example Duterte na, si Paligoy, wala paligoy-ligoy na. So si Duterte hindi siya sakim sa lupa, hindi siya sakim sa yung ano, yung kalupaan ba, kasi for example ito, gagawa ko ng senaryo, kunyari ako si Duterte, tapos itong lugar na to dito public land, no? So plainly walang nagmamay-ari talaga, walang nag-claim. So ibig sabihin it's a government property. So ngayon ang gagawin ko diyan, ibenta ko yan sa aking kapatid, pinsan or kaibigan na malalayo. Pero palabas lang 'yun na ano, na sila yung may-ari. Parang ano ko ba, under the table or parang under job, ano ba tawag diyan, no? Parang pasindikato na laro ba, no? Parang ganoon. Kaso wala, hindi ganoon si Digong, no? So pasalamat kayo mga taga Davao at hindi ako naging mayor nyo. Kasi if ako naging mayor, ako ang nagmamay-ari sa mga lupa dito sa ano, itong Ubalde, itong Arcastillo, yung mga Jerome na yan, nako, lupa ko yan, sana, no? Kung ako yung naging mayor, hindi ko yan i-award sa mga tao. Bakit ba? Galing na din ako sa Cebu, di ba? Galing akong Leyte, Rose from Samar or Rose from Leyte or Rose from Cebu. Pumunta ako dito sa Davao para makipagsapalaran, di ba? Para maghanap ng magandang buhay kasi dinig ko dito maganda daw ang lugar, di ba? May chance daw, may pag-asang yumaman. So gagawin ko, syempre, bakit ko yun ibibigay sa mga tao na nakatira dito sa Davao City? Samantalang wala namang ibig ko sa, wala pa akong lupa, wala pa akong yaman na sobra-sobra, 'di ba? So gagawin ko, ibibenta ko 'yon. So syempre gamit ko yung power ko bilang isang mayor, 'di ba? Ibibenta ko yan sa kapatid ko, kamag-anakan o kung sino man. Basta gagawa ko ng paraan, depende sa basta may ano tayo diyan, 'di ba? May kaya yan basta nasa gobyerno, nasa politiko. So pwede mong gawin yan, pwede kong gawin yun, no? So ang mangyari, nagkakaroon ako ng napakadaming lupa. Hindi ko nga lang talaga siya direktang maipapangalan sa akin kasi, or maibigay sa akin pangalan kasi, or sa aking asawa or pamilya kasi nga ano siya, no? Government employee ko. Ano yan, parang issue yan, no? Pwede kang ma-impeach, sakali. So ibenta ko sa mga kabaigan, mga kakilala. Yan ang ginagawa ng mga ano ha, ng mga senators in the mga congressman. Yun ang ano, panoorin nyo ang sabi ni Miriam Defensor Santiago, sa yung makakapagsabi niyan, meron tayong vlog. O kung gusto nyong patunayan, bakit ka nagbintang sa mga senador, bakit meron ba akong mga pinangalanan? Maraming senators, ha? Maraming congressmen. So hindi man lahat pero karamihan sa kanila, ganun ang ginagawa nila para makatakas sa tawag nito, makatakas sila sa basta ipapangalan nila yan sa ibang mga kamag-anak o kakilala. Tapos yun pala, sila pala may-ari, no, sa mga properties. Kasi maliit lang ang ano mo, maliit lang ang iyong sahod bilang government official, tapos ganyan ang mga properties na kuha mo, mga ari-arian, no? So pasalamat kay mga taga Davao, hindi ako yung naging mayor nyo dito, no, nung hindi ako nailagay sa kalagayan ni Duterte, kasi if that's the case, patay. Ako ang isa ako sa may pinakamalaking lupain dito sa City of Davao. Kasi ba't ko naman talaga i-award sa ano, sa kunyari lang ha, ba't ko i-award sa mga taga rito, mga nakatira sa
mga distress and slum area sa Davao. Bakit ko i-award sa kanila yung lupa kung pwede ko naman siyang angkinin, pwede ko naman siyang gawa ng paraan para magiging akin, di ba? Tingnan mo yung mga Duterte, may mga lupa pa sila sa Davao, so far wala, no? Baga nung speech nga ni Digong, no, sabi niya talagang grabe siya ay nasasaktan, or parang ano ba, hindi naman nasasaktan ba yung term niya doon, basta parang nalulungkot siya, no, kasi kung sino pa yung mga kasi Mindanao, Davao and Mindanao is the land of promise. Kaso nga lang ano nangyari, no, so kung sino pa yung mga taga rito lumad, kung sino pa yung talagang naturally born and raised dito sa Davao, sila pa yung walang lupa, di ba? Kung sino pa yung mga hindi taga rito, sila pa yung nagkakaroon ng mga maraming properties in the area. So very sad but true. Ganun yun. Kaya grabe yung advocacy ng kanyang pamilya na ma-alleviate, no, ang lifestyle, no, to alleviate the poor, the lifestyle of the poorest of the poor dito sa Davao. So anin mo ang yaman ng iyong syudad kung ang makikinabang lang nito ay ang mga may kaya na, mayroon na, ang mga abundant na in life, di ba? So anin mo ang yaman ng iyong syudad kung hindi ito makakarating sa pinaka laylayan, di ba? Pinakamahirap sa mahirap na kalagayan ng mga Pilipino, parang gano'n. The poorest of the poor, or the below pa sa mga poverty lines. So useless yun, no? So hindi mo siya kaya ipagmayabang. For example, GDP, sabihin natin, laki ng GDP ng Davao, no? Almost 500 billion. Tapos hindi naman nakikinabang ang mga mahirap dyan. For example, ako mahirap na ako, di ba? Yung iba, mahirap lang din, pero nakikinabang sila. Paano ba sila nakinabang? Hindi sila kwarta, hindi pera mismo yung nakikinabang nila, yung direct money, no, or cash, or actual or physical cash, kundi yung pera, yung pera ng gobyerno ng Davao, maaapakan mo siya, madadaanan mo, di ba? Ayun, mga public parks, open parks na maganda, tapos maayos, tapos yun, ito mga coastal roads and mga main roads, basta mga parks, open parks yan talaga, isa sa pinaka the best talaga. Sabi nga, mayroon akong napanood na parang vlog somewhere in Manila, basta Tagalog siya, sa NCR, no, na ang rason daw bakit ang daming mga shopping malls sa Metro Manila, Kamaynilaan, bakit daw puno ang mga shopping malls, dinadagsa ng mga tao, kasi wala daw talaga silang open parks. Parang yun, taga Quezon City, wala silang public parks and open parks, kaya lahat doon sa mall. So imbes na magpalamig sa mga parke, wala silang mapalamigan na parke, kaya doon sila sa mall, shopping mall. So is totoo yun, no? Kaya ang public parks and open parks, sobrang laking tulong ho talaga niyan para sa mga gustong mamahinga, magpahinga, tumambay, sa mga magpahangin, papresko, ganda ng hangin, dati sarap, no? Mga pala, shout out kaya Fernando ba yun, sir? Yung sinabi mo pala na na kapag kailangan ng freskong hangin, pumunta lang sa Tamayong, layo nun, sir? Layo nung Tamayong, ang layo nung Tamayong, tsaka nung tawag nito, yung mga Kalinan, ang layo nun. Oo, dito ka na sa Davao, pupunta ka pa ng Tamayong para magpresko ng hangin. Punta ka na lang sa sa People's Park. Di ba? Punta ka sa People's Park or dito sa mga coastal area, kasi sapat na yung hangin dito, presko na siya. Makikita niyo naman. So yun lang mga hagala, no? Tatapusin ko na siguro yung vlog ko dito, so sana nagustuhan nyo, kasi nagustuhan ko rin siya so far, no? So squatter, hindi na siya squatter, kundi mga landowner to, mga taga dito na nakatira, kumbaga na i-award na sa kanila. So yun, super blessed na mga taga Davao, kasi ang mayor dito for the longest run, like mga 21 years plus 10 years, kaya Mayor Sara Duterte, talagang ang advocacy nila hindi pansariling interest, no, advocacy talaga para sa mga mahihirap, no, to alleviate the poor, the lives of the poorest of the poor, parang ganon. So nung tinanong naman ni Chito Samuntina ng Davaoenyo vlogger naman na parang chit chat, no, si Mayor Basti Duterte, kung ano naman ang kanyang plano bilang isang mayor. Nung time na yun, hindi pa yata siya mayor noon, I don't know kung mayor na ba siya, basta parang vice mayor pa lang siya, no, acting mayor. Tapos sabi ni chit chat, tinanong siya, ano ba ang iyong plano dito sa Davao pag ikaw magiging mayor? So yun lang, so far wala pa siyang plano masyado, kumbaga meron basta depende na, come what me, basta meron tayong gagawin na basta depende na lang, kasi andyan naman ang konseho, andyan naman ang legislation, di ba, area, mga sila yung katuwang niya ng mayor, di ba, ng mga konsehalis and the vice mayor.
sila yung parang magiging katuwang mo, sila yung magpapasa ng batas, tapos babasahin niya, titingnan niya, ipapabasa niya sa mga expert na mga abogado, mga empleyado niya, no, sa kanyang mga cabinet secretary ang tawag diyan. Basta yung tawag diyan na hindi ka pwede isa lang ang abogado mo diyan, hindi pwede isa lang ang iyong mga advisors, kailangan 2, 3, 4, 5 o ilan ba, depende. So let me know in the comment box mga hagala. Tapos pagtingin na, oy, mayor, okay to mayor, okay itong panukala na batas ni Konsehal 1 at ni Konsehal 2. Maganda to. Si Konsehal 3, Konsehal 4, never man na yan. Parang ano yan eh, may mga ano yan, may mga pros and cons madami. So ito maganda sa kanya kasi parang benefits talaga para sa lahat. Maliit lang yung ano, yung butas nito or yung ano, yung parang magiging loophole sa kanyang gagawing batas. So ganun yun, di ba? Ganun naglalaro sa executive offices, no? Mayor, President, and Governor, and the Barangay Captain. So, yun na nga ang sagot niya doon. So, wala tayong ano doon, basta for good ang ginawa nating pagtakbo para sa kaayusan ng Davao. So, since ngayon okay naman ang Davao, so parang continuity, no? Continuation lang. So, gaya ng sa aking ama, sa aking kapatid, sa aking ate, so parang continuation, no? To alleviate the life of the poorest of the poor, parang gano'n, no? Yun talaga pinaka-main advocacy na kanilang ano, talagang pinagpatuloy. So I don't know kung ang Davao City poverty incidence is tumataas or bumababa na. I don't know ha. So let me know in the comment box. Pero tingnan natin yan. Baka meron tayong ano dyan. Pag may time, no? Talagang ako kasi puro kasi tulog ginagawa ko mga hagala. Kasi para sa akin mahalaga talagang ano eh, tulog kaysa mag-vlog. Mag-study. Totoo yan. Oo, nag-vlog naman ako pero yun nga baga kung yun na yung ano, yung aking pinaka convenient time, no? Hindi ko talaga parang oo, tama sila na mag-effort ka rin naman para sa vlog pero wala, bakit ko papatayan ang sarili ko, pahihirapan, di ba, sa mga bagay na pwede naman sanang hindi, di ba? So yun lang, tulog lang talaga ng tulog, tapos vlog ng vlog din, ganun lang. So okay na tayo mga hagala. Thank you for watching. So I hope you like it because I like it too. Di wow. Ayan, ito na siya, no? After ng ilang buwan na nagliliw-aliw tayo, naglilibot, nakikita ko dito lagi. So ito yung ano ha, original na kalsada. Dalawa lang, 2 lanes lang talaga siya ito. Ito yun. Ito yung kalsada. Tapos the rest is mga establishments. So ngayon, demolished na siya. Thank you for watching. Ingat and see you sa aking susunod na mga vlogs. Bye bye.